Okay, ang tanong po ni JC, no, attorney, buntis po yung dati kong kinakasama noong naghiwalay po kami. Ngayon po, yung bata ay nakaapelyido po sa nakarelasyon ng ex ko habang nagbubuntis po siya. Hiwalay na po sila ngayon at ako na po ang nagsusustento sa anak ko. Pwede ko po bang isunod sa apelyido ko yung bata? Yan po ang katanungan ni JC, Attorney Victoria. Madam, oo, Sir JC, pwede mong ipangalan sa'yo dahil anak mo talaga yon. Ngayon, kakausapin mo si mother, tapos ikaw, mag-execute ka ng affidavit of paternity o yung affidavit of acknowledgement. Ngayon, dahil nakaapelido yung iba, magpapapetition for correction of entry kayo, magpa-file kayo dito sa court. Kasi Miss Annie, Miss Jackie, kapag may mali sa birth certificate ng bata, pwede kasi yan, yung administrative remedy muna tayo na tinatawag. Yun yung magfa-file muna tayo ng correction of entry kay PSA. Kasi di ba si PSA yung nag-issue ng birth certificate? Ngayon, dahil material at substantial matter yung apelido ng bata, kasi nag-goes into ah, sa personality ng bata mismo dahil apelido yung papalitan at yung pagkakakilanlan ba niya para maintindihan natin lahat, no, yung pagkakakilanlan ng bata bilang ito yung magulang ko, ito yung nanay ko, ito yung tatay ko, at yung tatay natin ang ipapabago, kailangan po sa court na ito. Sa court po kasi tayo pupunta doon. Ngayon, kailangan natin ng court decision kasi si court po, pag napatunayan po natin na tayo yung tatay ng bata, si court po, mag-issue yan ng decision. Ngayon, yung decision po, uutusan niya si PSA na, PSA, baguhin natin ang apelyido ng bata dahil ito pala talaga yung tatay niya, hindi yung tatay na i-declare doon sa unang birth certificate. In addition to that, Miss Annie, Miss Jackie, may tinatawag tayong DNA testing. Pwede tayong humingi sa Mhm. court ng permiso para makapag-DNA testing tayo at isa yon na ipasa natin na ebidensya doon sa petition for correction of entry natin. Ayun po, Miss Jackie, Mhm. Miss Annie. Oh, may Yes po, paraan, may attorney. remedy. Tama yung sinabi mo, Miss Jackie. Go, please. Yes po. Jackie? Thank you. Attorney, sino po magbabayad ng ng DNA testing kasi medyo may kamahalan po 'yun, 'di ba? Yung totoong tatay po. Opo, yung totoong tatay. Ngayon, Miss Jackie, Miss Annie, Miss Jackie, sa DNA testing kasi, dahil nga may kaso kaming ganyan, nakapag-process na kami ng DNA testing, minimal fees lang po yan. Kasi yung gobyerno po natin, Ah, may ginawa talagang rules para sa DNA testing na, hindi kayo pwedeng sumigil na katulad ng private. Actually, Miss Annie, Miss Jackie, may services ang PNP at saka NBI para dyan sa DNA testing. Kaya hingi lang tayo sa court ng permiso, Judge, Your Honor, pwede po ba kaming sumailalim sa DNA testing? Tapos ire-refer po mhm. tayo either sa PNP or sa NBI at magbabayad lang po tayo ng minimum fees sa kanila, masasagawa po doon sa facility nila yung DNA testing natin. After Ayun po naman. nun, magkakaroon Ah, yun, po yun ni PNP o ni NBI diretso sa court. Parang may report po yan, okay may po. analysis. Minimal fees lang po Okay, yan, good news ma'am. po.